Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay the cost of following Jesus, no? Ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. The cost of being a disciple of Jesus Christ. At bali, dalawang tema po ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw. Ang pangalawa po ay ang nakakalugod na pagsamba sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Alam nyo, mga ginigiliw, no? Ang dami pong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagministeryo, mga ginigiliw. Hindi lang 5, hindi lang 10, hindi lang 100, hindi lang 1,000, kundi more than that. Hindi lang 10,000, 20,000, sobra-sobra po, mga ginigiliw, ang sumusunod po sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, no? Alam nyo, no? Ang isang kadahilanan kung bakit lumalapit at sumusunod ang mga taong ito, mga ginigiliw, hindi sila sumunod dahil gusto nilang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Hindi po. Lumalapit lang sila dahil gusto nila, meron silang gustong makuha sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang isang kadahilanan, mga ginigiliw. Hanggang ngayon, hindi lang mga Kristiyano, may mga lingkod din, nagsasabi na lingkod sila ng Diyos, lumalapit sila sa Panginoon dahil ang alam nila na ang paglapit sa Panginoon, meron silang makukuha sa Kanya, mga ginigiliw. Totoo po na nagbibigay po ang Panginoon. Totoo po, nagbibigay po siya. Kaya nga po, kung babasahin po natin yung Ask, Seek, and Knock, ASK, mga ginigiliw, no? Na misuse and abuse po nila ang salita na yon. Na ang paglapit nila sa Panginoon, yun ay pagpapala, mga ginigiliw. Ang gustong sabihin ng Panginoon, mga ginigiliw, lumalapit po tayo sa Kanya upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng totoong relasyon, mga ginigiliw. So dito, makikita po natin ang isang tagpo, mga ginigiliw, na kung saan, no, sinabihan po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga gustong sumunod sa Kanya, mga ginigiliw. Katulad po ng nangyari na mahigit 5,000 tao ang pumunta at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo sa bundok, mga ginigiliw, upang tignan po nila, makita po nila ang himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Nasa Matthew 5 po yun. Kung titignan po natin ang tagpo na yon, mga ginigiliw, nung makyat po ang ating Panginoong Hesukristo sa bundok, mga ginigiliw, hindi lahat ng mahigit 5,000 tao na yon ay nagka-interes na lumapit at umupo sa paanan ng Panginoon, mga ginigiliw. Kundi naiwan lamang sila sa paanan ng bundok. Diba? Ang sumunod lamang sa ating Panginoong Hesukristo sa bundok, mga ginigiliw, ay yung 12. Sila yung naupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at nakinig sa Kanyang mga katuruan, ang pinagpala, yung mga beatitudes na sinasabi, mga ginigiliw. Kaya kung makikita po natin dito, mga ginigiliw, no, nung nagbigay na po ng pagtutuwid ang ating Panginoong Hesukristo, nang nagbigay na po siya ng correction sa kanila, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na
sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang kainin niya ang aking laman at inumin ang aking dugo. Yun ay isang pagtutuwid, correction mga ginigiliw. Kaya alam nyo, hindi nila kayang tanggapin ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na ito at yung 5,000 na nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoon, mga ginigiliw, yung mahigit 5,000 na yon, 20,000 na yon, unti-unti silang nagsialisan. At ang naiwan lamang ay yung 12 alagad. Yun ang mga totoong disipulo na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya't merong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang magulang, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at yung nagmamahal ng kanyang sarili ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, sabi po ng Panginoon, mga ginigiliw. Kailangan itakwil natin ang ating sarili, mga ginigiliw, upang sa ganon ay karapat-dapat po tayong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Kaya, alam nyo, dito, sabi niya po dito sa Lucas 9, no? 57, sabi niya po dito, mga ginigiliw, samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus. Meron daw isang lalaki, perhaps ang lalaking ito ay isang relihiyosong tao, isang matalinong tao. Kung babasahin po natin ito sa Matthew, siya ay isang tagapagturo din ng kautusan. At sabi niya po dito, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sabi niya po, mga ginigiliw, gusto niyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo kahit saan daw po siya pumunta. Ang alam niyo kung kadahilanan kung bakit gustong sumunod ng taong ito, mga ginigiliw, dahil gusto niyang makakuha, gusto niyang makabahagi ng mga pagkain na libre sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, sumagot si Jesus. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. May lungga ang asong gubat. Meron daw tirahan ang asong gubat. At may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Kaya ang tingin ng tao na ito, ng mama na ito, dahil nagpapakain ang ating Panginoong Jesucristo, ang akala niya, may makukuha siya na kayamanan sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo, nagbibigay siya ng kayamanan, mga ginigiliw. Pero, mga ginigiliw, dahil mali ang intensyon at motibo ng pusong ito, ng taong ito, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na wala siyang matitirhan, hindi siya natutulog sa aircon, wala siyang mapagpapahingahan. Alam niyo ang nangyari, mga ginigiliw, sa mama na ito, sa lalaking ito na gustong sumama sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagpatuloy na sumama sa ating Panginoong Jesucristo. Mahirap pala, wala palang tirahan ang Jesus na ito. Hindi siya nagpatuloy na sumunod, mga ginigiliw. At meron na namang isa. At sinabi naman niya sa isa, tinawag niya, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pero nagbigay ng rason, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama. Sabi niya, ipapalibing daw po niya ang kanyang ama na hindi papatay. Alam niyo kung bakit ipapalibing ko muna ang aking ama? Nagbigay rin siya ng isang talinhaga. Perhaps yung ama niya ay may sakit. Alam niyo kung bakit hindi niya kayang iwan, sumunod ang ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya na sumunod ka sa akin. Dahil
ang isang kadahilanan ay yung mana na mamanahin niya sa kanyang ama. Hindi niya kayang iwan yung mamanahin niya sa kanyang ama. Dahil kung gusto mong sumunod sa Panginoong Jesucristo sa araw na yun, kasi yung mga patay ng bansang Israel, ililibing din nila sa araw na yun. So, ibig sabihin, hindi papatay yung ama ng taong ito. Marahil may sakit yung kanyang ama, inihintay lang niya na mamatay ang kanyang ama, saka gusto niyang susunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mana. Yun po. Kaya tinitingnan ng Panginoon kung ano yung motibo at intensyon ng puso natin. Kung dapat ba tayong maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo na ang mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Hayaan mo mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Ano ba yung patay na sinasabi niya dito na maglilibing? Hayaan mo yung mga hindi nakakalam ng katotohanan, yung hindi nakakalam sa akin ang maglilibing sa kanila, yung mga dead spirit ang sinasabi niya dito. Kasi magkakaroon lamang tayo ng espiritu ng ating Panginoon pag tinanggap po natin siya. Kaya hayaan mo na yung mga unbeliever, hayaan mo na yung mga patay ang maglilibing sa kanilang sariling mga patay. Yung hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa taong ito, mga ginigiliw. Diba? Let the dead bury their own dead, sabi niya. Diba? Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos, sabi niya. Humayo ka, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos, na nakita mo na yung paghahari ng Diyos sa pamamagitan sa akin. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong gustong sumunod sa Kanya, mga ginigiliw. Meron na namang isa. May isa namang nagsabi ka sa Kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ko sa aking pamilya. Magpapaalam daw sa kanyang pamilya, mga ginigiliw. Alam nyo, you have no use in the kingdom of God kung ganyan ang setup ng utak mo. Opo. Ibig sabihin yung magpapaalam ka sa iyong pamilya, yung hindi mo kayang iwan ang meron sa'yo, yung kayamanan na meron sa'yo, mga ginigiliw. Hindi po yun ang totoong paglilingkod at kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin yung sinabi ng Panginoon, no? Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang tingin, panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, yung tinitignan natin, napakahirap nating iwan, mga ginigiliw, kung ano yung meron sa atin, mga ginigiliw. Yun po ang sinasabi ng Panginoon ng mga halimbawa, mga ginigiliw, upang mabuksan po ang isip natin, mga ginigiliw, na ang tunay at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan mong iwan ang lahat-lahat para sa Panginoon, mga ginigiliw. Kung natatandaan nyo po, mga ginigiliw, yung 4 na lagad na magkakapatid na tinawag ng Panginoon sa dagat, sina James, John, at saka si Simon Peter, at saka si Andres, mga ginigiliw. Nung tinawag niya yung 4 na ito, mga ginigiliw, hindi po sila nagpatumpik-tumpik na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sila gumawa ng rason, mga ginigiliw. Hindi na po nila sinabi na, paano na yung pangkabuhayan namin? Paano na yung trabaho namin? Hindi po. Kasi yung pangingisda, yun po ay isang klase ng pagtatrabaho, pangkabuhayan ng mga tao sa bansang Israel, mga ginigiliw. Kasama nila ang kanyang pamilya, ang kanilang ama. Di ba? Andun yung kanilang mga pangingisda, gamit sa pangingisda. Yun ay sinisipulo sa trabaho. Andun yung kanilang ama,
kasama nila na nangingisda, yun ay sumisimbolo sa pamilya. Iniwan nila ang kanilang ama doon, sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Bakit ikaw, pastor? May trabaho ka naman. Opo, sa grasya at awa ng Panginoon. Una, titignan ng Panginoon kung totoo yung paglilingkod mo, or titignan ng Diyos kung ikaw ay karapat-dapat na maging lingkod niya. Diba? Imagine that, kaming mag-asawa, no? Just to give you some tidbits of information about yung buhay po naming mag-asawa bilang lingkod ng Panginoon, mga ginigiliw. Binigyan kami ng trabaho ng Panginoon sa loob ng bahay namin. Hindi kami binigyan ng Panginoon ng trabaho na malayo. Una, tinignan muna ng Panginoon kung paano, kung totoo yung pagsunod namin sa Kanya, mga ginigiliw. Opo, tinignan muna niya kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay. Opo, tinignan muna niya kung mapagkakatiwalaan ka, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos na malaking bagay. Kung isang napakaliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya, ang sasabihin ng Panginoon, you have no use in the kingdom of God. Imagine, no? Andyan lang kami sa bahay, nagtatrabaho kami, tawag-tawag lang, lalabas lang ako kung gusto ko. Diba? Tawag-tawag lang. Imagine, nakapag-establish na ako, kahit hindi na ako lalabas para magtrabaho, nakapag-market na ako sa mga trabaho ko tatawagan na lang nila ako. Kumikita ako, nakaupo lang ko, nagbabasa kami ng salita ng Panginoon. Ibinigay ng trabaho ang Panginoon sa asawa ko, diyan mismo sa bahay namin. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita ngayon ng malaking bagay. Diba? Opo, yun, the cost of being disciple, yun ang halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Diba? Alam nyo, nung nakilala po namin ng Panginoon, wala sa bokabularyo ng puso ko, wala sa bokabularyo ng puso namin mag-asawa na mahirap palang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Wala. Even the smallest chamber of my heart, pinakamaliit na ugat na kwarto ng puso ko, wala kang matatagpuan, God knows my heart, na hindi po kami sumuko. Kahit duman po kami ng mga ups and downs sa buhay namin, may mga pagsubok, there are circumstances in life. Hindi po kami umatras, hindi man lamang kami nag-isip na ayaw na namin sumunod sa iyo, Panginoon. Hindi po. Yung mga karanasan namin, iyon ang nagbigay sa amin upang kami ay nagiging matatag sa aming pananampalataya, mga ginigiliw. Yung mga pagsubok na yon, yung mga correction na yon ang nagiging pundasyon namin upang maging matibay ang aming paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Hindi lang yung maglilingkod ka, mga ginigilaw, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung tema kanina, yung nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, yung nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon, mga ginigilaw, hindi lang magpupuri ka, magsasamba ka, maglilingkod ka sa Panginoon kung meron sa'yo. Hindi po. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, yung tatawag ka, maglilingkod ka sa panahon na walang-wala ka, yun ang totoong paglilingkod, yun ang nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon. And aside from that, meron siyang sinabi sa Isaiah, hindi ko alam kung anong 59 yata, Isaiah, hindi ko matandaan, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, mga ginigiliw, nakakalugod na paglilingkod sa Diyos ay yung pagtulong sa mahihirap. Yung pinapakain mo yung mga walang makain, you welcome the strangers into your home, yun ang isang halimbawa ng nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, ito yung testimony naming mag-asawa. Opo, 9 na taon na po, mga ginigiliw. May mga ups and down na sinabi ako, may mga krisis na pinagdaanan kami mag-asawa.
yung walang-wala na kami. Pero habang walang-wala kami, mas lalong lumalapit kami sa Panginoon, mas lalo kaming nagpupuri at nagsasamba sa Kanya. Yun ang nakakalugod na paglilingkod at pagpuri at pagsamba sa Panginoon, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi ni Job sa kanyang asawa, nung binigyan siya ni Satanas ng napakaraming sakit. Di ba? Pinatay ni Satanas ang kanyang pamilya, ninakaw lahat ni Satanas ang kanyang kabuhayan, hanggang sinumpa na siya ng kanyang asawa. Anong sinabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Diyos na meron sa'yo upang mamatay ka na, sabi niya kay Job. Pero anong sagot ni Job sa kanyang asawa? Saka ka lang ba magpupuri sa Diyos pag meron sa inyo ang lahat? Saka ka lang ba magsasamba sa Diyos kung meron sa iyo ang lahat ng comfort, ng kabuhayan, ng kayamanan? Kapag dumadaan ka na ba sa pagsubok, sa krisis ng buhay, hindi ka na ba magpupuri at magsasamba sa Panginoon? Di ba? Yun ang nakakalugod na pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Yung walang-wala ka, subalit lumalapit ka, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon, nag-amen ka pa rin, despite of the crisis in life na pinagdadaanan mo, mga ginigiliw. Kaya ang pinagyayabang ko ngayon, 9 na taon na po, mga ginigiliw, nakatayo pa rin ako sa salita ng Panginoon. Hindi ako nagmintis kahit isa. Ito ang pinagyayabang ko sa mga kapwa ko pastor, mga ginigiliw. Opo, kasi may mga pastor na bubuksan lang nila ang Biblia nila pag Sabado, pag malapit na silang pupunta sa pulpito. Hindi. Araw-arawin mo ang salita ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, na pakikipagrelasyon sa Kanya. Di ba? Yun. Paano ka makakapag-establish ng intimate relationship with the Lord? Di ba? Kung saka mo lang buksan ng Kanyang salita sa araw ng linggo, sa araw ng Wednesday, sa service. Di po. Mga ginigiliw. Dapat araw-arawin mo, di ba? Yun ang sinabi nila sa Joshua 1:9-10. Di ba? Basahin mo araw at gabi upang magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw. Di ba? Alam nyo, dito na ako magtatapos, mga ginigiliw, no? Kaya, alam nyo, sa paglapit po natin sa ating Panginoon, huwag po nating manduhin, huwag po nating ikuman ang Panginoon, mga ginigiliw, kundi mangusap po tayo. Mangusap po tayo katulad po ng pangungusap ng isang ketongin. Hindi niya kinuman ang Panginoon, mga ginigiliw. Lord, ganito ang gawin mo sa akin. Hindi. Lumalapit siya na may pagpapakumbabang puso na sinasabi niya sa ating Panginoon, Jesus, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Kung kalooban nyo, kung kagustuhan nyo, if your will be done, yun ang pangungusap ng isang taong dumadaan sa depression, dumadaan sa krisis. Mga ginigiliw, kung kalooban nyo, Panginoon, na pagkagalingin nyo ako, let your will be done. Ano ang tugon ng Panginoong Jesucristo sa panalangin na ito ng isang ketongin, mga ginigiliw? Kalooban ko na gumaling ka, sabi ng Panginoon, na kahit hindi man siya pagagalingin ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, but His faith, yung kanyang pananampalataya, mga ginigiliw, yun ang nagpagaling sa kanya upang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kalooban ko na gumaling ka, sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya wag nating ikuman yung gusto natin sa ating Panginoon. Let God be God. Hayaan natin na ang Diyos ang magbibigay ng tamang desisyon para sa ating buhay, mga ginigiliw.
Katulad ni David, mga ginigiliw, di ba? Nag-fasting siya ng 40 days because of sin. Dahil sa kasalanan, mabigat na kasalanan na ginawa niya sa Diyos, mga ginigiliw, dahil sa pangangalo niya at pagpatay, mga ginigiliw, he fasted for 40 days. Anong sabi niya? Yung senior ni Pastor Ay sa kanina, cast me not away your presence, Lord. Huwag niyo po akong layuan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mawala yung banal na Espiritu niyo po sa akin. Sabi ni David sa ating Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo, mga ginigiliw, despite sa ginawa na kasalanan ni David, hindi pa rin pinatawad ng Panginoon yung kasalanan na yon. Makikita natin that God is a God of fair and just. Kasi kung hindi ka ipapanis ng Panginoon, kung walang punishment sa'yo, hindi mo na malalaman na kasalanan na ang ginagawa mo. So, kailangan magkaroon tayo ng punishment upang mabuksan po yung puso at isip natin na mali yung ginagawa po natin, mga ginigiliw, katulad ng ginawa ng Panginoon kay David, mga ginigiliw. Diba? So, yun po, mga ginigiliw, I hope you are being encouraged sa salita ng Panginoon na ito at sa lahat po ng sumusunod po at tumatangkilik ng gawain na ito, mga ginigiliw, sa buong kapulisan ng bansang Pilipinas, sa aking mga kasamahan sa kapulisan at sa mga kapatiran po natin, mga kaibigan po natin na patuloy po na tumatangkilik ng gawain na ito sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng kanyang salita, mga ginigiliw. Maraming salamat po. God bless everyone. God bless po.